Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay i-share ko sa inyo kung paano sumali at mag-submit ng audition video sa website ng The Clash. So, bali ngayon guys, open na yung linya nila para sa pagtanggap ng mga willing sumali at mag-submit ng kanilang mga audition video ngayon ngang The Clash 2024. So, diba, tapos na yung The Clash 2023, ngayon, 2024 naman. So, yung dati guys, yung The Clash 2023, nagawan ko din yun ng tutorial kung paano sumali. At ngayon, 2024, gagawan ko ulit ito ng tutorial para doon sa mga wala pang idea kung paano sumali, ay sana makatulong ito sa inyo. So, una, punta tayo sa Facebook page ng The Clash. So, yung kanilang page ay meron ng 603,000 followers. Then, ito yung kanilang latest post, ayan, na open na nga yung audition for The Clash 2024. Ayan. So, ito yung kanilang mga rules. Una, yung sasali lang daw yung mga pwedeng sumali at mag-send ng audition videos nila ay yung mga Filipino citizen na dapat 16 years old and above. So, kung ikaw, 16 years old ka pa lang, dapat sa August 1, 16 ka na. Kasi kung August 1, tapos 15 ka pa lang, hindi pwede. Kasi yung rule nila, dapat sa August 1, 16 na para pwede nang makasali. So, Filipino citizen na 16 years old and above ang mga pwedeng sumali dito. And then, auditionists must showcase their exceptional singing talent through an audition entry containing one edited video file no larger than 100 MB. So, yung video na yon dapat hindi siya tataas ng 100 MB. So, yung format niya, yung file format ng video na isasubmit nyo ay dapat naka MP4 at saka o di kaya MOV. Yan yung para sa sisend nyong audition video. Okay? So, yung talent dito is singing. Then, yung audition video nyo guys, dapat ito yung nilalaman. So, sa unang part, yung self-introduction, yung papakilala kayo sa inyong sarili. Yung self-introduction, dapat 15 seconds lang yan, pababa. Then, mag-ready kayo, gumawa kayo ng isang Tagalog song na 1 minute and 30 seconds, yung kanyang haba. Then, isang English song naman na ganun din, 1 minute and 30 seconds yung haba. Then, sabi dito, auditionists have the option to perform a cappella or with a -1 or live instrument accompaniment. So, yung Tagalog song at saka yung English song na gagawin nyo para sa inyong audition video, it's up to you kung anong genre. Pwedeng a cappella, pwedeng -1, pwede ring instrument, live instrument accompaniment. So, it's up to you kung anong klase yung genre yung gagamitin mo. Of course, kung saang genre kayo magaling guys, yun yung gawin nyo. Then, the use of special vocal effects, enhancements, and filters on the audition video is not allowed. Look your best, choose a well-lighted area for the recording, and ensure that the audio is clear. So, dun sa audition video na gagawin nyo guys, hindi pwedeng i-edit nyo siya. Hindi pwedeng lagyan nyo ng mga vocal effects, i-enhance nyo, lagyan nyo ng filters, wag ganun guys, kasi yung pinaka-purpose nila is marinig nila yung tunay na boses nyo at makita nila kayo kung paano kayo kumakanta ng natural lang na boses nyo. Kasi kahit madaya nyo man sila guys sa inyong audition video na isisend, magpe-perform pa naman kayo, mag-audition pa kayo live, kaya malalaman din nila kung in-enhance nyo ba yung audition video nyo na ginawa nyo or pinilter nyo ba, malalaman din nila yan guys. Kaya sa una pa lang, wag na kayong mandaya. Kung ano yung tunay na boses nyo, yun yung isubmit nyong audition video. Then, dun daw kayo gumawa ng audition video guys sa lugar na tahimik, hindi maingay.
para boses nyo lang yung marinig. Walang magulong boses na maririnig. Then, dun kayo sa maliwanag na lugar para klaro yung mukha nyo, pati yung boses nyo. Ayan. Then, itong code na to, i-scan nyo to guys. Then, pag na-scan yung code na to, dun lalabas yung link at click nyo yung link na yon. Pag click nyo ng link na yon, andun na-appear na yung website. Dati kasi guys, nung last year, 2023, may barcode silang nilagay at meron din link. Ngayon, wala na silang link na nilagay. Itong code na lang, i-scan na lang natin. Pero huwag kayong mag-alala guys, kasi tuturuan ko kayo kung paano. So, itong picture na to guys, i-screenshot nyo to. Then, kung meron kayong ibang cellphone, pwede nyo itong ipasa sa ibang cellphone. Then, itong cellphone na ginagamit nyo, mag-download kayo ng QR code scanner. So, ito yun guys. Una, punta kayo sa Play Store app nyo. Then, dyan sa taas, sa my search tab, i-type nyo dyan, QR code scanner. Then, maraming mga QR code scanner app na lalabas dyan. Pero, ito yung piliin nyo. Ay, ang logo yung piliin nyo guys. Tapos yung may nakalagay na 2024. QR and barcode scanner yan. Then, yung may 2024. Yung piliin nyo. Then, ito na siya guys. Tuturo ko sa inyo. Pag na-install nyo na siya or na-download nyo na siya, i-open nyo na yung inyong QR and barcode scanner. Open nyo yan. So, ito guys, pwede tayo makapag-scan ng code kahit wala tayong data or internet. Pero, hindi natin ma-click yung link. Kasi syempre, website yun, kailangan ng connection. Yan na. So, open na yung ating scanner. Ito na yung aking isang cellphone. Yan. Itapat lang natin yung ating scanner sa barcode. Ayan. So, ito na yung link. So, kailangan nyo ng data para makita nyo yung website. Ito na yung link ng website eh. Pag click nyo yan, so, since ako wala akong load, kaya hindi tayo pupunta yan o. No internet connection anyway. So, ganun lang guys yung gagawin nyo. I-scan nyo lang tong code nila ng The Clash. Then, pag na-scan nyo na guys, ito na yung, di ba may link doon. Pag click nyo ng link, then, ito na yung makikita nyo, yung website na ng The Clash 2024 audition. So, tulad nga ng sabi ko kanina, Filipino citizen, 16 years old and above. So, dapat sa August 1, 16 na kayo. Para sa mga 16 years old na sasali. Then, dapat healthy kayo, wala kayong nararamdaman na hindi makaapekto sa inyong pagsali. Then, sabi dito, all submitted audition videos will be reviewed and evaluated by the program's resident screening committee and the results will be published on the program. Ayan. So, yung mga audition video na isasubmit sa kanila guys ay chine-check pa nila yan, nire-review at ini-evaluate pa nila yan. Tapos, yung mga mag-check nyan ay yung mga committee na naka-assign. Then, kung sino yung mapili nila, yung result, yung mapipili nila, ay ipopost nila sa official Facebook page nila, sa kanilang official Facebook page at official Instagram page. Ayan, then, meron kayo ditong mga pipill upang mga informations, guys. Unang-una na information na ilalagay nyo ay yung inyong email address. So, make sure, guys, na yung email address na ilalagay nyo ay yung active. Yung nandyan sa inyo mismo, yung nakalagin sa inyong cellphone. Para in case na tawagan nila kayo, ay ma-receive nyo kaagad, malaman nyo kaagad. Next na i-fill up the type nyo ay yung inyong full name. So, una, yung inyong first name, middle name, at saka last name. Kung ano yung pagkasunod-sunod dito, yun din yung gagawin nyo. Then, sa photo naman, sabi dito, please upload your most recent photo not exceeding 1 MB. So, mag-upload kayo ng bago nyong picture, guys. So, kung wala kayong bagong picture,
mag-selfie na lang kayo guys. Bago kayo pumunta sa kanilang website, mag-selfie muna kayo, yung bago. Then, yung file size ng picture na yun dapat 1 MB lang siya pababa. So, mamaya guys, tuturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman yung size ng MB ng pictures. Mamaya na yan. So, para ma-upload nyo yung inyong picture or selfie, click nyo lang tong add file. Pagka-click nyo ng add file, mapupunta kayo dito. So, i-click nyo lang yung browse. Then, pagka-click nyo ng browse, mapupunta kayo sa inyong mga albums. At kunin nyo na lang dun yung inyong selfie. Then, next, yung gender. So, male kung lalaki, female kung lalaki. Click nyo lang yung mga circle na yan. Then, next, yung edad nyo sa next year. So, halimbawa ngayon, 16 na kayo. So, next year, 2025, 17 na kayo. So, 17 yung ilagay nyo dito. Next is birthday. I-click nyo lang to, yung arrow down. Then, pagka-click nyo ng arrow down, ito yung a-appear sa inyo. So, para hindi kayo matagalan sa paghahanap, kung anong year kayo pinanganak, for example, 1990, i-click nyo lang tong year. Pag-click nyo ng year, lalabas yung mga year. Pipili na lang kayo. Then, kung anong month kayo, pwede na lang kayong mag-scroll dito. Click nyo na lang to. Yan, papuntang pataas yan. April, May, June. Ito naman, pabalik. February, January. Yan. So, para hindi kayo mahirapan. Then, kapag okay na, click nyo na yung set. Then, after nyan, after ng yung inyong birthday, inyong permanent home address. So, yung ilalagay nyo dito guys, kung saan kayo permanenteng naninirahan. Kung saan kayo palaging natutulog or tumitira, yun yung address na ilagay nyo. Then, pagkatapos ng present home address, yung inyong mobile number or cellphone number. Make sure guys, yung ilalagay yung cellphone number ay active. Para in case na matanggap kayo, tawagan nila kayo, ay ma-receive mo kaagad or malaman mo kaagad na tanggap ka. Kaya mahalaga na yung ilalagay nyong cellphone number at email address ay yung active at yung nandyan sa inyo mismo. Okay? Then, dito sa baba, kung meron kayong Facebook account, Instagram account, Twitter account, TikTok, at saka YouTube channel, ilagay nyo dito guys kung ano yung mga name ng mga accounts nyo na yan. Ilagay nyo dyan lahat. Then, next, sabi dito, briefly tell us something about yourself. Please include singing competitions you have joined so far. So, ilagay nyo dito yung ibang mga bagay na tungkol sa inyo. Tapos, isalin nyo din yung tungkol sa inyong mga singing competitions na inilagay. So, for example, sabihin nyo na I am, Tagalog ko na lang, tapos kayo na lang bahala mag-ano. Pwede naman Tagalog guys eh. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Kayo bahala kung saan kayo komportable. Pwede nyo sabihin dito na ako po si Magdalena, 28 years old, na nakatira dito sa ganito. Ako po ay nakapagtapos. Ako po ay pangatlo sa 5 magkakapatid. Ako po ay nagtrabaho sa ganito. Meron na po akong 38 na sinalihang competition, 3 doon, ako po ay naging champion. Yung mga ganun-ganon, yun yung lagay nyo dito. Then, other talent. So, bukod sa pagkanta, ano pa yung iba nyong nalalaman? Like, kung marunong kayong sumayaw, lagay nyo dito dancing, painting, badminton, ano pa ba yung drawing, yung iba yung mga talent guys, pwede nyong ilagay nyo dito. Huwag kayong mahihiya. As long as na hindi naman kayo nagsisinungaling, ilagay nyo dito yung iba nyo pang talent or mga nalalaman. Then, sa baba, sabi dito, ito na nga yung sinabi ko kanina doon. Ulitin ko na lang, one edited video file, not exceeding. So, yung video na, yung audition video na isasubmit nyo, dapat yung size niya ay 100 MB lamang. Hindi pwedeng yung size niya is dapat hanggang 100 MB lamang. Hindi siya pwedeng lumagpas ng 100 MB. Hindi pwedeng 101. Dapat 100 MB lamang pababa. Then,
Yung unang part ng inyong audition video, which is 50 seconds lamang, yun yung self-introduction. Then, Tagalog song, 1 minute and 30 seconds. Ganon din yung English songs, 1 minute and 30 seconds. Tapos, yung file types lamang ay MP4 and MOV. Ayan. Then, pwede kayong pumili kung anong genre, a cappella, pwedeng -1 or live instrument accompaniment. Ayan. Then, doon kayo mag-video, gumawa ng audition video sa lugar na maliwanag, tahimik, at komportable kayo, hindi maingay. Okay? Then, kapag nakagawa na kayo guys ng audition video, i-click nyo lang tong add file. Then, pag-click nyo ng add file, ito yung appear sa inyo. I-click nyo tong browse. And then, hanapin nyo yung audition video na isasubmit nyo. Then, pag na-click nyo na yon, i-click, appear yan dito. Yung na-upload nyo, mag-i-straight yan, ganyan. Then, kapag andyan na yung audition video nyo, naka-appear na, click nyo na tong submit. Then, pagka-click nyo ng submit, may nakalagay doon na successful na yung inyong pag-submit. Tapos, wait na lang kayo guys sa kanilang update. Kasi tulad nga ng sabi ko kanina, yung mga sinubmit nyong audition video ay nire-review pa nila, ini-evaluate pa nila. At once nga na mapili kayo, ipopost nila yung mga mapipili nila sa The Clash Facebook page at The Clash Instagram page. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, especially sa mga susubok na magsisend ng kanilang audition video, try nyo lang guys, wala namang mawawala. At least nag-try kayo. Try nyo nang mag-send ng inyong audition video. At ganito lang naman yung gagawin, yung mga sinabi ko kanina. May mga pipilapan lang kayo na informations, konti lang. And then, yung gagawin nyong audition video, yun nga yung isasubmit ninyo. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. So ito guys, napapakita ko sa inyo, i-screenshot nyo na lang para meron kayong idea, especially dun sa video na rule nila, yung may mga size, ganyan, i-screenshot nyo na lang. Dun pala sa picture guys, para malaman nyo yung size ng picture ng selfie nyo, diba sabi 1 MB lang. So click nyo tong more, click nyo yung details, so ayan, makikita nyo yung size. So ito pwede to, kasi 519 kilobyte lang, kasi dapat 1 MB lang, hindi lalagpas ng 1 MB. So, para malaman nyo yung size ng picture, punta lang kayo sa more or yung iba diretso details. Diyan sa details ng picture malaman nyo, dun sa may size. Okay? At pa-favor na lang po ako guys. Tapos na pala, no? Ito pala, palagi nating tatandaan na it's okay to be sad after making the right decision. So, okay lang daw na maging malungkot. Ang importante, tama yung naging decision natin at yun yung the best, yung mas makakabuti. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless!